Ano po ba ang nagiging bunga kung close tayo sa Panginoon, kung talagang tayo malapit? Marami magagandang bagay at isa dyan, we become prosperous. Lumuluwag ang ating buhay dahil God is not God of poverty, but God of prosperity. One of the greatest quests of man is prosperity. Yung iba sabi nila, being rich, overflowing with supplies, with wealth, and with blessings. Marami pong mga ideya kung paano ito makakamit. Maraming mga paraan, maraming payo kung paano magiging maginhawa, masagana ang buhay ng tao. At ngayon po tayo ay sasangguni sa Biblia, sa Psalms, sa mga awit na nalikha ng napakaraming taong hinasihan ng Espiritu ng Diyos at pinag-isip-isipan, pinagbulay-bulayan ng buhay at nagkaroon sila ng mga aral, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa atin din naman. The Psalmist way to prosperity. Ang itinuturo ng mga awit kung paano natin magiging masagana ang buhay. Atin pong babasahin yung Psalm 1, ang unang salmo, unang awit, sapagkat ito isa sa mga pinakamagandang bahagi ng Biblia. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa walang kamatayang awit na ito, ang unang awit na inspirasyon ng napakaraming tao sa napakaraming panahon. Isa sa ating hahanapin na katuruan ng awit na ito ay yung daan tungo sa kasaganaan ng buhay. So the psalm is a way to prosperity, if you're going to read it that way. But what is the unway? What is the wrong way that we can learn from Psalm 1? Una, walking in the counsel of the wicked. Hindi ka maaaring maging masagana kung ikaw ay nakikiayon sa mga gawa, pag-iisip, pamamaraan ng mga masasama. So to walk in the counsel of the wicked is to listen to follow, and to employ the ideas, the advice, the prescription of ungodly people. Magtataka kayo, bakit naman maraming nakikinig sa masama, nakikinig sa mali, pero umaasenso, yumayaman. Hindi lang pag-asenso sa pera at pagyaman sa material na bagay ang kahulugan ng prosperity. Hindi lang yun. Maraming kahulugan ito. Psalm 1:1 sabi, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Kaya dapat naman kinikilala natin ang payo, kinikilala natin ang nagpapayo. To be prosperous, know the ways of and the identity of ungodly people. Discern ungodly ideas. Know what is godly and what is not godly. Napakahalaga po na ating misyon sa buhay at tungkulin sa sarili na kilalanin ang kasamaan at masasama para hindi nila tayo madaya. To be prosperous, you not only discern ungodly ideas, but you teach godliness. Pagka ang iyong mga mahal sa buhay ay godly, ang dami mong mga lungkot, hilahil na nalalampasan. Hindi ka nila dinadalhan noon o tinutulungan kanila na humarap sa ganung mga bagay. At kung naturuan natin ng godliness yung mga tao sa ating paligid, can you imagine what will happen if our neighborhood, if our region, our nation is godly? Everybody will benefit. But the reason why we're all suffer, because so many and so much evil lurks around. Masyadong maraming kasamaan na nabubuhay sa ating kapaligiran. At pag hindi natin binaligtad yon, nagturo tayo ng tama, tayo rin ang aani ng mapapait na bunga. Especially we train children, we train people, we train ourselves in godliness. Proverbs 22 verse 6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Kailangan unahan natin ang kasamaan, unahan natin ang mundo, turuan agad ang mga bata ng kabutihan, at kung nahubog na sila dyan, dumating man ang panahon na hindi natin ma-check, hindi natin matingnan, hindi natin mabantayan, nakatanim na sila sa kanilang kabutihan. Magkamali man sila, pansamantalang magtagumpay ang kasamaan,
ay mananaig at mananaig, we will have rin yung tunay at likas na nakatanim sa kanila. Makakapag-isip-isip din sila at magkakaroon din sila ng pagbabagong loob. To be prosperous, practice godliness. We have to practice godliness because the way of the Lord is that it follows the path of the godly. It goes before the godly people. Therefore, we will have all the blessings we need. Another unway to prosperity, or the wrong way, is standing in the way of sinners. Psalm 1:1, blessed is the man who does not stand in the way of sinners. Pakikihalubilo, pakikisali sa ginagawa ng masasama. Ito ay hindi magdudulot ng mabuti sa ating buhay. Habang pinag-aaralan natin ang linya por linya, ang bawat mga taludtod ng awit na ito, ay dapat natin agad reviewin ang sarili natin. Ako ba ito? Ano ba tinutukoy nito sa aking buhay? Ano ba ang relato sa aking pang-araw-araw na pamumuhay? Do we stand in the way of sinners? Mapalad ang taong hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Napakalinaw. Mapalad ang taong hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Of course, living close to ungodly people can bring lots of disaster. Living in a way that is easily influenced by ungodly people. To stand in the way of sinners means living in a way of ungodliness. Yung kayang-kaya kang abutin, kayang-kaya kang influensyahin, kayang-kaya kang hilahin ng kasamaan. Kaya po napahamak itong si Lot na pamangkin ni Abram, sapagkat nung sila ay naghati sa lupain, sapagkat nagkakaroon ng kompetisyon ng kanilang mga tauhan, ng kanilang mga alagang hayop, sa mga tubig, sa damo na available, pinaghati nila. Sabi ni Abraham, o pumili ka pamangkin, saan mo ba gusto? Diyan ka sa baba, ako dito sa taas, sa bulo-bundukit, ikaw ba sa mga patag? Kung saan ka pumili, yung hindi mo pinili, ang pipiliin ko, para hindi tayo magkagulo. Umandar ang utak nitong si Lot, naging wise in the eyes of the world, pinili niya. Sabi niya, doon ako sa baba, uncle, sa plain. Sapagkat siyempre, mayaman yon, water, there is trading, there is agriculture, mas madaling mamuhay. Genesis 13:12-13. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Napakadaming sinabi agad nitong dalawang verses na ito. Pinili nitong si Lot na tumira doon sa kapatagan, sapagkat mas madali ang pamumuhay, mas mataba ang lupa, mas madali na magnegosyo. Pero, meron yung isang downside. Andun yung lungsod ng Sodom, kung saan ang maraming tao ay gumagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. So, ano na ay panahihiwatig nito? Mapapahamak si Lot, mapapahamak ang kanyang pamilya, dahil sila'y tumira ng malapit sa Sodom. Ano bang ibig sabihin ng malapit? Proximity doesn't only mean space now, because if you want to be far from wrongdoers, you have to live in the moon by yourself. So anong ibig sabihin na huwag tayong tumitira ng malapit sa mga kasamaan at masasama? Hindi lugar, hindi physical place. Dapat kahalubilo mo man sila, kasama mo man sa trabaho, kapitbahay mo man, kasambahay mo man, pero malayo ang loob mo sa kanilang ginagawang hindi tama. Hindi ka nakikisali, hindi ka nakikiayon. Nandun ka lang kasi wala ka namang magagawa. Hindi lang namang gumawa ka ng sarili mong mundo na nag-iisa ka lang. Pero ang mahalaga, bagamat kahalubilo, nakahiwalay ang espiritu natin. Proximity is a way of life. It is interacting as to be influenced. So dapat hindi natin hinahayaan na nai-influensya tayo ng kasamaan. Napakahalaga na ang tao buo ang kanyang loob, kilala niya kung sino siya, alam niya kung anong mabuti, at tinatanggihan niya kung ano ang masama. So the challenge of living among so many people is being near, but being clearly far in the way that we think, in the way that we live our personal lives. What is another unway to prosperity? Isa na namang maling daan, kung ang gusto natin ay kasaganaan, sitting in the seat of mockers. Pakikisangkot, pakikiisa sa gawa ng kasamaan. Blessed is the man who does not sit in the seat of mockers. Sabi ng Psalm 1:1. Mapalad ang taong hindi nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. But sometimes just being silent means already agreeing to what is happening. Kapag hindi ka tumututol sa mali, ibig sabihin hindi kayo sumasang-ayon. Walang fence-sitter, walang neutral dyan.
You know, morality, correctness is like riding a bicycle. The moment you stop moving forward, you fall. And the moment you stop going against what is evil, you actually begin going with it and for it. So what is sitting in the seat of mockers? Taking on the position and the point of view of ungodliness. Na ang umiiral sa iyong buhay, ang iyong pananalig, ang iyong mga pamantayan, mga patakaran, yung hindi maka-Diyos. That is sitting with the mockers. Pakikiisa. Hindi lang pakikihalubilo, hindi lang pakikisangkot, kundi pakikiisa. What is the destination or the destiny of the unway, of the wrong way? Psalm 1:4, the wicked are like chaff that the wind blows away. Napakarami pong mga example sa Biblia na pang-agriculture. Halimbawa, yung trigo, equivalent ating bigas o palay, pagka kiniskis na yon, humihiwala yung balat, yung ipa, doon sa buto o yung tatawagin nating bigas. At syempre, yung humiwalay na ipa, madaling dalhin ng hangin. Wala na yung sariling bigat. Magaan na yun, wala na yung direksyon. At sa napakarami mga lugar, ito sinusunog lang. Hindi naman ito kinakain at hindi pinapakinabangan. At ganun daw ang masasama. Para lang mga ipa, para lang balat ng prutas, wala na yung prutas sa loob, ito ay tatangayin lang ng hangin. Ang sino mang gumagawa ng masama ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Kung tinatangay ka lang ng hangin, ibig sabihin wala kang direksyon. So, what is the destiny of the wicked? What is the destiny of the unway, the wrong way? Worthlessness. Nawawala ng halaga ang isang taong sama-sama, sumasama, nakikiayon at nakikiisa. Directionlessness. Diba, karamihan talaga ng karanasan natin, pag tayo nakinig sa mali, sa masama, doon tayo nawawala ng direksyon. Hindi mo alam kung anong gusto mong gawin sa buhay, saan ka pupunta, trial and error, mostly errors, at matagal na ang dumadaang panahon, walang nararating, walang na-achieve, ang gulo-gulo. So there can be directionlessness and substandardness. Pagka nahiwalay na yung ipa doon sa trigo o sa bigas, anong mangyayari sa ipa? Hindi siya papasa sa test. Puwera siya sa ilalagay sa sako, puwera siya sa bibilhin, kakainin at hahangarin because it is substandard. There is failure at quality control. And when people live by the teachings and by the standards of evil, they will never pass the quality control of heaven. They will become substandard. And therefore, there is exclusion from godly company. Sabi sa Bible, they will not stand in the judgment. They will not be with the righteous. There will be exclusion from eternal privilege and blessings. Hindi sila kasali. So far, pinag-usapan po natin mga kapatid yung kabaligtaran, the unway to prosperity. Meanwhile, what can we learn from Psalm 1 that talks about the way to prosperity? We must first and foremost appreciate that religion is a way of life. It is a way. It is a direction, a procedure. Pag sinabi mo, ako'y religyoso, ibig sabihin, may nakatanim sa puso mo na paraan kung paano magbihis, kung paano gumastos, kung paano magluto, kung paano mamuhay. Kasi ang tunay na relihiyon ay isang paraan, isang daan ng pamumuhay. That's why even the Jesus movement was called the way. Ang una pong tawag dyan sa ating pananalig ay hindi naman Christianity ang daan. The way. Kasi nakita nila yon na daan tungo saan ba? Tulad ng pinag-uusapan natin sa prosperity. Daan din yan tungo sa what? Sa kapayapaan. Daan tungo sa Diyos, sa kaligtasan. Daan tungo sa kahulugan ng buhay, sa katatagan, sa pagiging buo. Daan ang Kristyanismo. Kaya dapat, ang daan ay may pamamaraan. It's procedural. Kaya sa Acts 24:14, sabi ni Pablo, however, I admit that I worship the God of our fathers as a follower of the way which they call a sect. At this point, Paul was referring to what was to become called Christianity, na ang tawag, the way. So what is the way? First of all, the reverse of the unway. Pag gusto nating hanapin kung ano ba yung daan, di yung kabaligtaran ng hindi daan, ng mali. At tulad ng pinag-usapan natin kanina, babaligtarin lang natin, the way to prosperity is walking in the counsel of the godly. It is standing in the way and sitting in the seat of godliness. Binaligtad lang natin, so wala namang bago. Mirror image lang ng pinag-usapan kanina. Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates
day and night. Ngayon, nakikita natin na isang daan para sa prosperity na hindi pa natin nabanggit. Pagpapasakop, pagbababad sa salita ng Diyos. His delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Awit 1:2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. So babad na babad sa salita ng Diyos. Kung bibilangin natin, pang-apat na tayo ngayon on the way to prosperity. Kasi naunang 3 biniligtad natin. This is meditating on God's law. Gusto nating sumagana, gusto nating umayos ang ating buhay, we should meditate on God's ideas, on God's ways, on God's sense of right and wrong, of good and bad. At mahalaga, maging malinaw mga kapatid, is God's, not just man's law. Lagi that you meditate on the law of the Lord. It's not only the law of men. It's not only the traditions of men. It's not only the teachings and preferences and taste of religious leaders. Pinaghihiwalay natin lagi yung tunay na kalooban, turo at kagustuhan ng Diyos mula sa kalooban, turo at kagustuhan ng mga religious leaders at ng mga organized religions. Matthew 15:9. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Sabi, baliwala ang pagsamba nila. Ang kanila lang mga katuruan lang ng tao, hindi katuruan ng Diyos. So pwedeng mangyari yan kahit sa tinatawag na Christian congregation. Acts 4:18-20. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. So nakita niyo po ang kagustuhan ng templo, ng religion, huwag magturo ang pangalan ni Jesus. Pero sumagot ang mga alagad. But Peter and John replied, "Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. For we cannot help speaking about what we have seen and heard." So kayo po mag-isip kung ano bang tama, sundin kayo o ang Diyos. Malinaw na malinaw kila Pedro na natuan na yung kagustuhan ng mga religious leaders, hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, dapat natin laging hinihiwalay ang kagustuhan ng religious leaders sa kagustuhan ng Diyos. Ang utos ng religion at sa utos ng Diyos. Kasi siyempre, sa katagalan, marami ng mga filling the blanks, marami nang inilagay ang mga religion para mapuno yung parang mga kulang. Kaya ang mangyayari, marami na hindi mo alam kung sa Diyos nga ba nang galing yan, tapos nagpapakahirap ka, nagdusa ka, tiniis mo ang iyong sarili, hindi ka nagmahal, hindi ka umibig, hindi ka kumain, hindi ka gumastos. Pala, ang may gusto lang naman nun yung religion. Parang yung mga pelikula. Pagka mayroong isang interesting na tao, na tunay na tao, na ang kanyang buhay ay maganda, cinematic, bibilhin ng mga gumagawa ng pelikula, ang karapatang isa pelikula yon at gagawa sila ng script. Marami sa mga tao na yon na naging subject ng maraming pelikulang yan, nagrereklamo. Sabi, ay, hindi ko ginawa yan, hindi ko sinabi yan, ba't nandiyan sa pelikula? Kasi dinadagdag para gumanda yung pelikula. Alam nga naman, kapraso lang yung kwento niya, kapraso rin yung sine. So, siyempre, bubuuin mo, lalagyan mo yung mga sa tingin mo ay kulang, pupunan mo. At kung walang maipuno na nanggaling talaga dun sa pinanggalingan ng kwento, iimbento ka na lang para mapuno yun. At maraming ganun sa religion. Diba, ilang beses kang tatayo, luluhod, uupo. Hindi naman sinabi ng Diyos sa langit kung ilang beses yun. Religion na lang nagsabi niyan. Anong isusuot mo pag nagsisimba ka? So may mga kautosan yung mga relihiyon na hindi naman Diyos ang may utos. Kuminsan, hindi naman masamang sundin, pero kung nagdusa ka na sa buhay, hirap na hirap ka, tapos nagtitiis ka dahil akala mo gusto ng Diyos, yun naman pala hindi, edi lugi ka. Sayang ang pagtitiis mo. Marami kang mga hindi ginagawa, hindi pinupuntahan, dahil sabi mo, ay ayaw ng Diyos. Yung pala, ang may ayaw lang, yung relihiyon na inaniban mo. Either ayaw ng relihiyon mo na maiksi at buhok, ayaw ng relihiyon mo na hindi ganito ang suot mo. Pero huwag mong sasabihin lagi na yun ang gusto ng Diyos. Dapat na paghihiwalay yun. Hindi na panahon ng kamangmangan na walang alam ang tao kundi sinasabi ng mga leaders. Kailangan nagre-research ang tao, nag-aaral din mag-isa. Ang kagustuhan ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na makahulugan. At kung minsan, yung pagrelihiyon na nagiging hadlang para magkaroon ng maraming kulay at kabuluhan ng buhay mo, duty mo yan na pag-aralan. Do not suffer needlessly only because of man's laws. Panahon pa ng mga propeta, panahon pa ng mga apostoles, nangyayari na yan.
So we meditate on the law of the Lord. And what does it mean to meditate? To reflect deeply on a subject. To think deeply and to let it speak to you. Pag sinabi natin mga kapatid, I meditate on the law of the Lord. First of all, make sure that it is the law of the Lord and not the law of men. Dapat informed ka. Pangalawa, you meditate. You don't only listen and jump at once in obedience. You think deeply. Siyempre, ginaglamorize ng school, ng gobyerno, ng religion yung obedience. Siyempre, para madaling mamuno, madaling mamahala. Pero kung ikaw ay tunay na tao maka-Diyos, nananahan ng Espiritu ng Diyos sa'yo, bago ka naman sumunod, mag-isip-isip ka, baka naman minamanipulate ka lang. Baka inuuto ka lang. Baka hindi naman talaga yun. Kumisan pa nga, diretsahan, nililin lang ka eh. No? So kailangan isipin mo yan. Hindi magagalit ang Diyos na nag-iisip ka bago ka sumunod. Ayaw naman ng Diyos ng blind obedience. Ayaw din niya ng sacrifice. Kailangan pinapaandar ang utak. So we have to think deeply. And we have to let the law of the Lord speak to us. In other words, kung may kausap tayo mga kapatid, napapansin niyo ba kung minsan sobra tayong marunong, sobra tayong maraming gustong sabihin, hindi na makasingit ang kausap natin. Tayo na lang tayo nagsalita. At kung gano'n ang attitude natin sa law of God, wala tayong matututunan dahil tayo ang nagsalita. Natututo lang tayo pag tayo ang nakikinig. Kaya pag may person A nagsalita, person B nakinig lang, pag naghiwalay sila, si person B ang nakinabang. Kasi siyang may natutunan. Either natutunan niya na mali ang sinasabi ng kanyang kaharap o tama pala ito, pero may matututunan siya. Pero yung nagsalita ng nagsalita, anong matututunan niya? Siya lang itong nagbigay ng nagbigay. Whether tinanggap or not, yung kanyang binigay is another story. Let it speak to you. Pag may sinasabi ang salita ng Diyos, hayaan niyo siya magsalita. Huwag niyong pakialaman. Hindi naman siguro kanya na ibig sabihin yan. Dahil lang ayaw niyo sundin. At sinasabi mo, Diyos ko, siguro ganito yan, ganyan-ganyan. Dahil lang may ideya ka kung anong dapat mangyari. Let the Word of God speak to you. Whatever it is saying. Pleasant or unpleasant, easy or difficult, pleasurable or painful, listen. Because it is the law of the Lord. Do not impose your own ideas and concepts and meanings on what you read, on what you hear. In other words, let the Word of God reveal itself to you. Nagsasalita ang Diyos sa kanyang word. So paano tayo makakapagsalita ng lubos kung ayaw nating manahimik at makinig? Do not control it, let it lead to you. Lalo tayo mga teachers, mga bawat magulang, mga matatandang kapatid, teacher tayo sa younger people. Kung tayo ay mga manager, executives, teacher tayo to our subordinates. Kung ikaw ay Bible study leader, lalo namang teacher ka. Ikaw ay preacher, talagang teacher ka. Eto kayo ng tanong, ano bang ituturo ko? Yung itinuturo ng Diyos o yung gusto kong ituro mula sa sarili kong kaisipan? At pag nagtuturo tayo, dapat tayong conscious, gaano kalaki dito ang tunay na galing sa Diyos at gaano yung kalaki na galing lang sa akin. Tendency ng mga magulang, gusto nila ang talagang complete control of their children. Gusto nila ang complete obedience. Gusto nila walang kaproblema. To the point na hindi na sila faithful sa pagtuturo ng salita ng Diyos dahil dinagdagan na nila ng point of view nila at hindi naman nila nilalagyan ng label. Nagtatago sila sa likod ng Diyos para lang takutin at pasunurin ang kanilang gustong pasunurin. Nangyayari yan sa mga religious leaders. Gusto mong pasunurin yung flock mo, o sige, magsisingit ka na marami mong ideya, budburan mo ng konting verses, magtago ka sa salita ng Diyos, kunwari, ang Diyos ang may gusto. Yung pala ikaw lang. Kailangan maingat ang tao. Ganon din ang gobyerno. Ganon din naman yung mga government leaders. Pagka pumupunta sa malaking rally ng mga Christian, magkukot pa yun ng mga verses. Speech writers lang nilang gumagawa noon. Naniniwala naman kayo. Diba? Na ganon. Ay, maka-Diyos pala siya, maiboto. Yung nagtatago lang sa salita ng Diyos, nagmamanipulate. Sadly, religion has been used by the devil to manipulate so many. Kaya kailangan ang tunay na taong naghahangad na makilala niya ang Diyos, meditate on the law of the Lord. At ang hindi ka na pagdadadaya ng mga tao. Now, what are the fruits of godliness? And what are the fruits of godly ways? Psalm 1:3. Pinag-uusapan yung, blessed is the man who does not walk, di ba? Who does not sit, who does not do this and that. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season,
and whose leaf does not wither, whatever he does prospers. Dito sa atin, na kuminsan, ang problema nga natin ay baha. Maraming tubig, umuulan. Hindi natin yata sobrang ma-appreciate yung ibig sabihin ng he is like a tree planted by streams of water. Pero kung maglalakbay tayo sa lugar na pinanggalingan nitong awit, disyerto, walang tubig, sandali mang umulan, ang bilis nawawala yung ulan, hindi pa nakakatubo yung mga halaman, wala na yung tubig, napakahalaga na ikaw ay halamang nakatanim sa pampang ng isang ilog, sa gilid ng isang batis. At ganito, i-describe yung taong hindi nakikisalamuha, hindi nakikisali, hindi nakikiisa sa gawaing masasama, para daw siyang punong nakatanim sa gilid ng batis. Ang kanyang ugat ay hindi nauuhaw, lagi siyang namumulaklak at namumunga sa tamang panahon, anuman ang kanyang gawin, mabunga. There is prosperity. That's why we like to think that the subject of Psalm 1, among many, is prosperity. Sapagkat yan ang bunga na pinuntahan ng pag-uusap. Sabi, magiging masagana ang taong hindi gumagawa ng ganito at ang taong gumagawa ng ganito. Magiging masagana. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ano man ang gawin, nagtatagumpay? Isa pala yun sa mga pamantayan ng Biblia para malaman kung tama ka, kung tama ang ginagawa mo sa buhay, ano man ang gawin mo, nagtatagumpay. Ngayon, kung minsan naman may mga kulang ka rin, pero pinupuno ng Diyos, well, that is God's prerogative. Pero kung talagang tama ang ginagawa mo, batting average dapat ng buhay mo, matagumpay. Batting average ng iyong buhay, masagasto na. Nakakaranas ka ng kasalatan, nakakaranas ka ng mga kabiguan, pero ang higit na lalong namamayani sa buhay mo, kung ikaw ay umiiwas sa masama at sumasama sa tama, mas marami kang tagumpay kaysa kabiguan. Mas marami kang kasaganaan kaysa kahirapan. Ano daw ang bunga kung ang tao ay makadiyos? Tulad ng puno, access to water. Which really means access to life. Pakikiisa sa Diyos. Sapagkat ang Biblia ay sinulat sa mga lugar na kapos madalas sa tubig, gano'n na lang ang love affair ng Biblia sa tubig. The Bible's love affair with water is very obvious. Even Jesus is called the living water. So John 7:37-38, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scriptures has said, streams of water will flow from within him. Tubig, buhay na tubig ang ginawang halimbawa kung sino si Jesus sa buhay ng mga mananampalataya. At ang tunay daw na nananalig din ay magbabalong sa kanya ang tubig na buhay. Living water will spring and flow from within him. Isa pong napaka-interesting na writer, si Masaru Emoto, isang Hapon, sa kanyang aklat na The Secret Life of Water, meron siyang ginawa mga eksperimento tungkol sa tubig. And he talks about the wonders of water from a very fresh and refreshing point of view. Sinabi niya na ang waters are made up of crystals, true enough. Pero marami siyang ginawa na experiment na yung tubig at yung kristal na bumubuo sa tubig ay naaapektuhan ng iniisip at sinasabi ng tao. Naglagay siya ng mga tubig halimbawa at finreeze niya para yung mga crystals noon ma-freeze. At may mga taong lumapit doon, nag-isip ng mga masasama, pangit, nakakatakot na mga bagay, mga kagimbal-gimbal na mga bagay. Nung tingnan nila sa kanilang mga instrumento yung crystals, gulo-gulo, wasak-wasak. Ngayon, ipinalapit naman sa mga tao ang mga crystals ng tubig na ito, frozen din. At ang mga tao naman ay nanalangin, umawit, nagsalita ng magagandang bagay, nag-isip ng mga magagandang mga pangitain. At nung tingnan nila sa kanilang instrumento yung mga crystals, ang gaganda ng formation. Nagre-react ang tubig sa iniisip ng tao. According to the experiments done by this Japanese person. Kaya nga hindi ba, yung tubig, pag sabing, nagtataka pa tayo, ay, ingkong may bulong ba ang inyong langis, di ba, pagka
hilot ka. Tayo mga Kristiyano ay tinakot, huwag ka magpapahilot sa may bulong. No? Huwag mong bumbulungan, masahihin nyo lang ako. Sabi ngayon ng hilot, therapy na lang yan ay spa. Dahil siyempre kailangan kong bulungan to. Kinakausap niya siguro yung tubig, ano man ang sinasabi niya. Kaya tayo nagpe-pray, di ba? Bago tayo uminom, bago tayo kumain, nagpe-pray tayo. Nung malay nyo, naapektuhan yung mga molecules ng mga pagkain natin, lalo siyang nagiging blessing. Kasi yung ating isip, yung ating prayer, nakaka-apekto sa paligid. Di ba si Jesus sabi lang niya, hangin, tumigil ka. Tumigil nga, naapektuhan. Bagyo, dagat, tumahimik. Nakinig. May kapangyarihan ang tao na ibinigay ng Diyos. Sapagkat tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Saan mo ngayon ginagamit yung kapangyarihan mo? So pag ang lagi mong iniisip, makakagalit ko tong among to, hindi magtatagal, makakagalit ko to. Talagang hindi magtatagal, mag-aaway kayo. Inisip mo na eh. Pero pag sabi mo naman, naku, may in love yata ako dito sa office mate ko na to. Parang nahuhulog ang loob ko. Yun talaga ang mangyayari kasi iniisip mo. Kaya napakahalaga yung isip natin positive. Hindi lagi yung negative. Ang batang ito walang kinabukasan. O ito wala itong pag-asa. These negative words should never be the flower of our mouths. Sapagkat may kapangyarihan ang ating iniisip at sinasabi. Ngayon, you want to be prosperous in life, pero wala kayong inisip kundi kahirapan. Wala kayong topic kundi ang mahal-mahal ng lahat. Ako, paano pa natin ma-afford? Paano tayo mabubuhay? Ganun talaga ang nangyayari sa inyong buhay. Sapagkat yan ang inyong iniisip. Kaya nga hindi ba sabi, believe. And when you believe that you got it because you got it already. Kasi ang pananalig mo, ang kikilos at mag-aayos sa mga bagay para matupad ang iyong pinapanaligan. Napaka-importante na yan ang ating sinusuri. Sapagkat nandiyan lahat sa words of God yan, nasa Bible. Yung mga nag-isip na gagaling siya, gumaling. Sabi ng babae, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Pagkahipo niya, gumaling talaga. May kapangyarihan ang pananalig. At anong malay natin kung anong ginagawa ng pananalig at iniisip natin sa kapaligiran, sa hangin, sa tubig. Kaya interesting yung experiment na yan nung hapon na yun. Now, a person who studies, considers, and delights in godliness will have access to water. Yan ang sinasabi ni Jesus. Kung kayo ay nag-iisip ng magagandang bagay, nananalig, humihiling nito, nabubuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos, malinis sa inyong budhi, bakit hindi nga naman dadaloy sa inyo ang tubig ng buhay? Of course, another fruit of godliness is fruitfulness. Not only fruitfulness, but in season, sa panahon. Pamumunga. Timing is all important. Aanin mo naman halimbawa yung pakwan kung tag-ulan. Siyempre masarap yung pakwan kung tag-araw. Diba? Parang aanin mo naman yung singkamas kung may baha. Parang hindi mo naman naiisip, gusto ko ng singkamas, may baha. Kung kailan tuyong-tuyo ka, yung mainit na mainit, doon maiisip, gusto ko ng singkamas. In season. Kasi yung mga prutas ay binibigay ng Diyos sa panahon. Kaya kung kailan tuyot, magtataka ka, doon makakatas ang prutas sa panahon na yon. Kasi yun ang kailangan ng panahon. Ngayon sa ating buhay, nakakainis ang sitwasyon, anong prutas ang kailangan mo? Patience. Lumalabas ba yung prutas na patience? O ang lumalabas, impatience? Wala sa panahon. May temptation, kailangan mong takasan, anong prutas ang lumalabas? Strength o weakness? Kasi sabi, kung anong kinakailangan mo sa panahon na yon, yun ang prutas na lalabas sa'yo. Kung ikaw ay taong nananalig sa Diyos, lumalayo sa masama, nakababad sa salita ng Diyos, pinagbubulay-bulayan ang kanyang kalooban, yun ang mangyayari sa iyo. Kung anong kailangan mo, yun ang lalabas. Wala kang pera ngayon, may pangangailangan ka, yun ang darating sa iyo. Hindi additional gastos. Baligtad. No? Ikaw ay pagod na pagod, ang dumadating na tao sa iyo, yung nagbibigay sa'yo ng kapahingahan, hindi additional gulo. The fruits of seasons that we need. Sabihin yan ang lalabas pag makadiyos ka. Because God is God of balance. Tag-araw, makatas ang prutas. Mainit, malamig ang ibibigay sa iyo. So, nagdarahog ka, ang ibibigay sa iyo, kasaganaan. May sakit ka, kagalingan. Pero anong dapat ginagawa? Meditate on the law of the Lord. And the law of the Lord is not only don't do this, don't do that. Hindi lang yon. Dapat tayong gumraduate. Taasan ang level ko anong ibig sabihin ng law of God. Hindi lang yung legal law. Hindi lang yung you shall not kill, although kasali yon. Hindi lang yung you will not commit adultery. Marami pang laws ang Diyos. Paano ka tatalino, paano ka rurunong, paano ka makikipagmabutihan sa kapwa. Marami pa na nandyan na. Kailangan lang nating makita na nandyan yan. Wala namang bago, sabi ni Solomon. Kahit sa science, they only discover, but they don't create.
sa kanilang pag-observe, sa kanilang meditation of the law of God, which is also the law of physics, the law of mathematics, the law of number, the law of chemistry, the law of electricity. Law, lahat yan ng Diyos. Kaya alam niyo mga scientists, baka Diyos. Although maybe sa moral law, baka hindi sila sumusunod sa huwag ka makiapid, nakikiapid pala sila. But when they know and observe and live by the laws of nature, which is also part of God's law, in that aspect, they are godly. Kaya marami silang naiimbento. Nalaman nila na ganito pala to, E equals mc square. Nalaman nila ang law of physics. Bakit umasenso ang kanluran? Ano pong napakabilis sa pag-asenso ng West nung na-industrialize? Nung araw, sa buong buhay mo, ang kaya mo lang tiklopin na lampin, siguro 1,000,000 dahil ikaw lang ang magtitiklop. Pero nung na-imbento ang makina, kaya ng tao magtiklop ng 10,000,000 lampin sa 1 linggo. So mas dumami ang napoproduce niya, higit sa kanyang pangangailangan, nagka-surplus, kaya sila yumaman. Diba? Because they mechanized. And that was made possible by invention. Invention is made possible by meditating on the law of the Lord. So the mechanical engineer meditates on the laws of mechanical engineering. The physicist meditates on the laws of physics, of electrons and neutrons at kung ano-ano pa. Medical science improved and grew by leaps and bounds because medical scientists meditated on the law of the Lord. Kinalikot nila yung mga cells ng tao, tinignan ang mga nangyayari, pag itong kinakain at itong hindi kinakain, through experimentation, and science is by repetition, napuprove mo, nalalaman natin ang alam natin, kaya ngayon umaasenso ang maraming bagay. Law of God din yun. Ang relihiyon, hindi lang luhod ka ng luhod, dasal ka ng dasal, dipa ka ng dipa, tapos lumubo ka na sa hirap dahil wala ka nang na-invento, wala ka na gawang bago, wala ka na produce. How can you be prosperous? Kailangan isip ng isip ang tao, paano ko ito improvein? Katulad lamang nung kakanin sa Pangasinan, na nung unang panahon pa nakabalot na sa gamit na dyaryo, hanggang ngayon, yung pa ba ang packaging nun? Hindi na asenso. Naiwan na ng panahon. No? Yung ating mga kakanin na nung araw, ganun mo ginagawa, hirap na hirap ka, hindi ba yan mapapa-asenso? Kaya kung minsan meron ng instant galapong, di madali, pwede mong gawin. Pero alam mong mag-healing ka pa ng malagkit ng 3 araw bago ka makakain ng palitaw, naiwan ka na ng daigdig. Tapos dasal ka ng dasal, Diyos ko, paasensohin niyo po ako, paasensohin niyo po. Paano ka asenso? Backward ang utak mo. You must meditate on the law of the Lord. And the law of science is one of those very, very obvious laws of God. So, ang relihiyon, hindi lang yung kadadasal, bagamat mahalaga. Hindi lang yung ating mga kung ano-anong nakasanayan na ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. Even water conservation is religion. Dahil nakalagay na yun sa Psalm, yung water cycle. Yang pag-iingat sa mundo, huwag tayong magkaroon ng pollution. Religion yan. Dahil ang gusto ng Diyos, isang malinis na mundo. Alam mo, magkakasakit ang baga mo kung nalalanghap mo, puro dumi. Science is actually part of religion. And science will be a handmaiden of religion. Pero ang nangyayari, pinagbabakbakan niya, pinaglalaban, parang, ako religyoso ako, hindi ako scientist. Baligtad, hindi ganun yun. Iisa yan. Kaya napakahalagang palawakin ang utak ng tao. Kung minsan 50 taon ka na, 30 taon nagre-religion, tapos wala naman nangyayari sa buhay mo. Tapos sabi ka lang ang bait-bait ng Diyos. Pero tingnan mo nga ang buhay mo, nakikita ba yung kabaitan ng Diyos doon? May kailangan kang baguhin na timpla sa pamumuhay. Hindi lang nag-aantay kang lumaglag ang niyog mula sa langit. Kailangan, nagtatanim ka, nakaka-imbento ka ng punong makapuno, na ang lahat ng bunga makapuno. Yun ay isa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And timing is very important. When will you be blessed? Kung ang tanda-tanda mo na, hindi mo na ma-enjoy, kailangan lahat in time. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Mga young people, kailan pa kayo dapat kumuha ng insurance? Whatever it is, health insurance, income insurance, pension insurance, kailangan habang bata pa kayo. Para mura pa yung premium, meron pa kayong lakas para mag-ipon, at pagdating ng panahon, meron kayong dudukutin. Kung matanda na kayo at saka nyo naisip, medyo huli na. Although pwede pa rin humabol. Sabi nila, huli ma daw at magaling na ihahabol din. Pero mabuti nang nag-start ka maaga. Hindi ang mga young people, walang iniisip kundi gumastos sa mga latest gadgets. Hindi sila nagtatabi para sa future. Kailan ang panahon para magtabi? Ngayon. Hindi pag dumating na yung future. Timing is very important. Now, people who have fruits of godliness
will have a very, very strong capacity for survival. Survival is another fruit of godliness. Endurance. Psalm 1:3, he is like a tree planted by streams of water and whose leaf does not wither. Nakatanim siya sa gilid ng batis, hindi natutuyo ang kanyang ugat at lalong hindi naluluoy ang kanyang dahon. Katulad niya po ng kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon. So isa yan sa mga pamantayan ng godliness. Sariwa ka, hindi ka luoy. Sister, bakit mukha kang tiyampoy? Dasal kasi ako ng dasal eh. Ha? Akala ko sabi ng Salmo, laging sariwa ang mga makadiyos na tao. Bakit tiriringgay ang itsura mo? Diba? Kasi akala natin, pag makadiyos ka, mukha ka dapat makunat na hindi mo maintindihan na aspalto. Hindi ka maganda, hindi ka kaibig-ibig, hindi ka kanais-nais. Sabi, you are like a tree planted by streams of water. Your leaves do not wither. Sariwa, kaibig-ibig, maganda. Kasi syempre, ginglorify ng religion nun. Dapat pag mareliyosa ka, mukha kang losyang, diba? Yung dieta ka ng dieta para i-donate mo lahat ang budget mo. Ganun no? Parang napaka-manipulative. Sabi, ang tunay na pagiging makadiyos, nakikita mo rin sa itsura ng tao. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ang kagandahan. So there is capacity for production. If you're godly. Anong sabi? Your leaves do not wither. Now, alam natin kung anong papel ng dahon sa halaman. That through photosynthesis, the leaves are the factories of the plant. Na may mga gamit na inilalagay ang Diyos dyan sa loob ng dahon, pag naarawan, may iniimbento silang paraan, nagiging pagkain ng puno, yung nililikha ng dahon. Kaya kung gusto mong mamatay ang puno, ubusin mo lahat ng dahon. Walang gagawa ng pagkain. Therefore, if it is being equated to godliness, a godly person will produce, will be productive, will not only survive, but will have the capacity for production. Isa kang factory ng kahit ano. Meron tayo dapat saysay, meron tayong ginagawa, meron tayong kontribusyon, meron tayong surplus production. Because the leaf produces more food than it needs for itself. It feeds the others. So hindi pwedeng makadiyos ka, tapos nakasandal ka lang, nakaasa ka lang sa kapwa mo, wala kang hanap buhay, wala kang pagsisikap, hingi ka lang ng hingi, daing ka ng daing. You are not producing food. You are not a leaf. You are not a green, prosperous leaf. Hindi yun ang godliness. Kailangan nating tingnan ang ganyang mga pananaw. Another fruit of godliness, as we have already mentioned, beauty. Imagine a lifeless and a leafless tree. Hindi siya maganda. Di ba mukhang horror pagka yung puno walang dahon? So kailangan may beauty. Nagiging bunga yan ng pagiging makadiyos. And of course, prosperity. Psalm 1:3, whatever he does, prospers. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Talagang yung Psalm 1, tungkol sa abundance. Tungkol sa tagumpay. Now, what's the reason for the prosperity of the godly? Bakit nga ba na natural na magiging masagana yung makadiyos? Psalm 1:6, for the Lord watches over the way of the righteous. Binabantayan ng Diyos yung buhay ng mga matuwid. Iniingatan niya, inilalayo niya sa sakuna, pinapadalhan niya pa ng mga blessings. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. So the Lord watches over, protects, and guides the righteous. So consider, brothers and sisters, first of all, prosperity means being rich. Pag pinag-uusapan natin, kasaganaan, material ang pinag-uusapan natin dito. May pera ka, may gamit ka, may kabuhayan ka. Tulad ni Solomon. At sabi ng Proverbs 15:6, the house of the righteous contains great treasure, but the income of the wicked brings them trouble. Yan daw, pag matuwid ang tao, marami kayamanan sa bahay niya, natural. Proverbs 13:21, misfortune pursues the sinner, but prosperity is the reward of the righteous. So let us not blush if we are righteous and we like to be prosperous. Let us not apologize for being prosperous. Kung ikaw binibigyan ng Panginoon ng maraming pagpapala, hindi mo kailangang hingi ng tawad sa mundo na maganda ang damit mo, masarap ang pagkain mo, maginhawa ka. Mas hindi ka naman nakakalimot na magbigay sa kapwa, tumulong, mag-share. Pero hindi yan ikinukubli, hindi yan hinihingi ng tawad. Kasi sinabi na sa Biblia, isa yan sa mga patunay na kinatutuwaan ka ng Diyos. That you will be prosperous. So it is material.
But prosperity is not only being materially rich, it is also feeling rich. So hindi masyadong marami ang pera mo, hindi masyadong maganda ang damit mo, hindi masyadong maluwag ang bahay mo, pero kung ang saya-saya mo tungkol doon, you feel rich, then you are prosperous also. Baligtarin mo naman, ang yaman-yaman mo, ang ganda-ganda ng suot mo, pero hindi ka masaya na kasi mangot ka, hindi ka mayaman nun. Mayaman ka lang, but not feeling rich. Now, rich ka na, tapos feeling rich ka pa. Wow, bonus. But between the two, pipili lang kayo, rich and feeling rich. Doon na tayo sa feeling rich. Una, mas madaling gawin yon. Second, yun ang mas nakakasiya. But if you are rich and you feel rich, double blessing. To feel rich is to have a mind, a disposition that is appreciative and contented. 1 Timothy 6:6-7. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Huwag nating gawing pamantayan sa buhay na ang ambisyon lang natin, food and clothing, dahil sinabi dito. Ang diwa ng verse na ito ay nagsasabing, siyempre, tatanggapin namin lahat ng blessing na binibigay ng Diyos, pero kung hinihingi ng pagkakataon, at ang nangyari lamang ay meron lang kaming pagkain at damit, tuturuan namin ang sarili namin na ikasiya din yon at maging kontento doon. Dapat ganun ang pagbasa. Huwag niyo sabihin, ay, Christian tayo, pag may food and clothing, tama na, huwag na tayo magdagdag. Hindi yon. Because all throughout the Bible, we are being taught to produce more than we need so that we can share and give to others. So that we can be productive. Yung iba naman kasi, akala nila, kung Kristyano sila, tama nang sila'y dukha. Ang sinasabi dito, kung maging dukha man ako, dahil sa pagpapakabuti ko sa buhay at pagsunod sa Diyos, tuturuan kong sarili kong magkaroon ng kasiyahan doon. Pero kung matatakasan ko naman ng karukhaan, habang ako'y nagiging makadiyos at hindi ko ibinebenta ang kaluluwa ko, ba't di ko naman gagawin yon? Mabuti na yung sobra-sobra ang kayamanan ko, nakakapagbigay pa ako, at masaya ang buhay ko. Hindi dapat ihingi ng tawad. So to feel rich is to find wealth in simple joys, in peace. Proverbs 15:17, better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred. Nung araw po kasi, mga pobre lang kumakain ng gulay. At yung mayayaman, puro mga taba, matataba, mga karne-karne kinakain nila. Kaya ang Proverbs sabi, ay mabuti pa, gulay na lang kainin. Kung masaya naman tayo, kesa ang sarap-sarap nga ng pagkain natin, tapos nag-aaway naman tayo, wag na lang. Ngayon, kung ang sarap-sarap na ng pagkain nyo, hindi pa kayo nag-aaway, tahimik pang buhay nyo, double blessing na naman. Pero huwag nyo sabihin, dahil makadiyos tayo, huwag tayong kumain na masarap. We are missing the point of the poetry. Na ito ay mga sagisag ng mga ideya, sometimes exaggerated ang pagpipresent, because that's how poetry works. Of course, to find joy in life, yung feeling rich, is to find wealth in love. Siyempre, kung in love ka, mayaman ka na rin kahit wala kang pera. Lalo, mahal ka rin ang mahal mo. Sabi nga ni Shakespeare sa Sonnet 29, but if the while I think of thee, dear friend, all losses are restored, and sorrows end. May iniisip siyang tao na sabi niya, ay mawala na ang lahat, maalala ko lang nandyan ka, feeling rich na ako. At sa Sonnet 30, sabi din ni Shakespeare, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. Maalala ko lang ang tamis ng iyong pag-ibig, ay tumatanggi akong makipagpalitan ng pwesto, kanino mang mayaman, kanino mang hari. Hindi ako makikipagpalit. Basta naaalala ko lang kung paano mo ko iniibig sa aking katayuan ngayon. So kung marunong kang umibig, may umiibig pa sa'yo, double bonus, feeling rich din yon. So hindi tayo dapat laging maghangad lang na yung material wealth. Bagamat, that too can be an expression of God's favor. Prosperity can be spiritual, it can be intellectual, it can be in the mind. Prosperity can be physical and actual, it can be in the flesh. Both are achievable, both are doable when God blesses us. Prosperity is found and enjoyed in godly ways, in godliness, in communing with godly people. 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbelievers. For what the righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can have light with darkness. So kung gusto natin maging tahimik, payapa, masagana ang buhay, huwag humiram ng mga masasamang pamamaraan mula sa masamang tao.
mula sa masamang mga pag-iisip, pananalig at mga katuroan. Dapat ang gamitin, pamamaraan ng Diyos, timing ng Diyos, at ang Diyos ay malulugod. Now, the prescription on Psalm 1 is only one prescription among many in the Bible. But it does make great sense, and it has been proven across time. Naging classic yung Psalms kasi napatunayan ng napakaraming saling lahi sa napakaraming lugar at panahon na totoo ito. Ang tanong na lang, are you planted by streams of water? Saan tayo nakatanim? Doon sa tigang na lupa, sa mabato, o doon sa mayamang lupa? Alam niyo, eskwelahan, taniman yan eh. Saan ka ba nakatanim? Kung napalagay ka sa magandang eskwelahan, mayaman ng lupa, ang laki ng chances na tatanim sa iyo at tutubo sa iyo kayamanan ng kaisipan. Yung pamilya, isang malaking taniman yan. Nakatanim ka sa isang pamilyang basagulero, pero kang dapat gawin dyan para hindi ka mapasali. Napasama ka sa pamilya na walang pinag-uusapan kundi mga chismis, malaki ang homework na gagawin mo para mapaiba ka. Kasi taniman din ang pamilya. Napalagay ka sa isang church, taniman din yan. Eh kung puro mga bigotry, judgmentalism, ang tinuro sa'yo sa church na yan, tayo lang ang tama, tayo lang ang holy, lahat pupunta sa hell, magiging ganun din ang takbo ng utak mo. So ang iyong pamilya, ang iyong eskwelahan, ang iyong church, ang iyong workplace, ang iyong neighborhood, taniman lahat yan. Kaya maraming tao, oras na nagkaroon ng kakayanan, umaalis agad sila sa mga neighborhood na ang gulo, awayan ng awayan, habulan ng habulan, tagaan ng tagaan, kasi nadadamay sila. So, saan ka nakatanim? Mapalad yung mga nakatanim sa mabuting pamilya, sa mabuting environment, sa mabuting school, sa mabuting church. Hindi naman lagi nang kakaganon eh. Kaya kailangan kang magbunot-bunot ng mga ugat mo at humanap-hanap ka kung sa kaututubo. Kasi kung ano yung lupa na pinag-uugatan mo, yun ang magiging bunga mo. Kaya nakikita nyo, mga buto, magkakamuka, galing sa isang magulang na halaman, itanim mo sa iba't ibang lugar, magiging iba't ibang uri ng bunga niyan. Nasa kinakataniman eh. Kaya duty din natin mga kapatid, ang ating pamilya, gawin nating magandang taniman para yung mga tutubong mga bata doon, matitino, matatalino, hindi puro mga walang kakwenta-kwentang mga pinag-uusapan. Kailangan gawin natin ang ating workplace, magandang taniman, tumatalino tayo, hindi intrigahan ng intrigahan, awayan ng awayan. Parang nagsiswimming ka, tapos naglalagay ka ng lason doon sa swimming pool na pinaglalangoyan mo. Ganun ang ginagawa ng mga na walang ginawa kundi magkalat ng gulo sa kanilang workplace, di sila din ang nalalason nun. Walang ginawa kundi magdala ng problema sa pamilya nila, sila rin naman ang problema. We must be responsible for the upkeep of our environment. So ang tanong, saan kayo nakatanim? Kung sa tingin nyo, hindi magandang pinagkakataniman nyo, gumawa kayong paraan. Ang pinagkaiba naman natin sa puno, kaya nating kumilos at mag-ugat sa ibang lugar. Yung puno, hindi niya kaya yun. Nandun na talaga siya. Do you yield fruits in season? Lumalabas ba ang tamang bunga sa tamang panahon? Kung hindi, kulang sa dilig. Kulang sa pagbababad sa salita ng Diyos. Kulang sa pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni, pondering the Word of God. Ngayon, does your leaf remain fresh? Baka naman konting problema lang, luoy ka na. Konting hindi ka naalala, tampo ka na to death. Merong hindi ka nabigyan ng honor, wala, galit na galit ka na, ang dali-dali mong maluoy. Dapat hindi. Kung nakababad ka sa salita ng Diyos. So, is your leaf fresh and productive and beautiful? Dapat maganda ka. Lalabas ka lang para mamalengke, dapat maganda ka. Kasi ministry na maging maganda. Hindi minasalubong kang bata na takot. Sa halip na magbigay ka ng inspirasyon sa kapwa, di ba? Kaya yung mga mag-asawa, nalilimutan ito pag matagal na mag-asawa eh. Ministry nyo na maging gwapo, ministry maging maganda para sa inyong asawa. Hindi ko naanakan nyo na yan eh, kung ano na lang itsura nyo araw-araw, di ba? Ministry mo na mag-inspire, na pagandahin ang kapaligiran, like a leaf that does not wither. Di ba ang ganda-ganda ng puno na madahon? Ang ganda-ganda ng gubat na mapuno? Ang pangit-pangit ng bundok na kalbo. Diba? Kasi dapat may puno yan. Kaya pagka dumadaan ka sa Makiling, wow, ang ganda naman. Pero ang dami nating bundok, nakakalungkot. Pumunta ka sa Subic, lahat ng bundok sa paligiran, kalbo. Diba? Pumunta ka sa Pangasinan, pumunta ka kung saan-saan, kalbo-kalbo yung mga bundok. Sa mga hindi maganda ang bundok. Ganon din ang tao. Kailangan siya ay maganda. So consider Psalm 1:1 hanggang katapusan ng Psalm na ito.
Anong mapapala natin? Diyos namin sa langit, turuan niyo pa kami kung ano ang mga pwedeng magagandang katuruan na makuha dito sa Psalm 1. Ano ang dapat namin i-apply? Saan kami matagumpay na at saan pa dapat magsikap? Ituro mo po.